Balita. 8 patay sa magkahiwalay na landslide, punsod ng shear line sa Davao Region. Pangulong Bongbong Marcos at Mayor Leni Robredo ininspeksyon ng Oplan kontrabaha sa Naga City. 4 sugatan sa sunog sa Makati City kaninang madaling araw. Dagdag na naman sa presyo ng petrolyo asahan sa susunod na linggo. Resulta ng 2028 national elections mahalaga sa China sa issue ng West Philippine Sea ayon sa Philippine Coast Guard. NCRPO naka-full alert status na para sa EDSA People Power Anniversary at ika-3 trillion peso march. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong ika-21 sa buwan ng Pebrero 2026, February 21. Ilang araw na lang bago mag-anibersaryo ng People Power Revolution. Live ho mula sa number 1 AM station sa Metro at Mega Manila. Sabayan din tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Makibalita muna tayo mula sa DOST Pag-asa. Ano nga ba ang magiging kalagayan ng ating panahon? Mula kay Sir Dan Villamil. Sir Dan, magandang tanghali. Magandang tanghali po, Sir Yuel, Miss Jacket, sa ating mga takasubaybay dito sa DZRH. Patuloy ang pag-iral ng shoreline ay salubungan ng mainit at malamig na hangin sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Asahan pa rin natin na magpapatuloy itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa Eastern and Central Visayas, mga rehiyon ng Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Barm at mga lalawigan ng Cotabato, Sarangani at sa May Sulu. Kaya sa mga lugar na ito, especially dito sa silangang bahagi ng mga area na ito sa May Caraga at Davao Region, patuloy po tayong maghanda at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuko ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa Metro Manila at malalaging bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan, may tsansa pa rin tayo ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Mindanao at tsansa naman ng light rains o pag-ambon na dulot ng amihan ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil makakaranas rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sir Yuel? Sir Dan, ibig sabihin sa bandang Davao Region, magtutuloy-tuloy pa yung mararanasan nilang pagulan dahil sa shear line? Actually, yung mga pag-ulan po ng shear line ay, kumbaga axis na ating shear line, umakyat na, no? So, kumbaga nakatutok na ito sa bandang Eastern Visayas. In terms of intensity ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw, ay mababawasan na yung mga pag-ulan na ito. Kung kukumpara natin yung mga pag-ulan in the coming days as compared sa mga previous days, ay hihina na po yung mga pag-ulan na dulot ng shear line. Alright, maraming salamat Sir Dan, magandang tanghali. Thank you po and magandang tanghali. Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. RH Balita. Alamin nga natin ang update doon sa Davao Region dahil nga po umakyat na o nasa 8 na ang nasawi sa magkahiwalay na landslide bunsod ng shear line sa Davao Region at sa report ni June Suter, 4 sa Davao de Oro ang nasawi. Mahigit 4,000 individual ang apektado ng shear line sa Davao de Oro. Detalye sa report ni June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June? Umakyat na sa 4 ang kumpirmado na sawi sa lalawigan ng Davao de Oro, bunsod ng patuloy na epekto ng shear line, habang mahigit 4,000 na individual ang napektuhan ng kalamidad. Batay sa situation report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 4,183 katao o 1,265 kapamilya ang apektado. Sa bilang na ito, 853 kapamilya o 2,834 na individual ang kasalukuyan nasa evacuation centers, habang
habang 450 na pamilya o 1,420 na individual ang pansamantalang nakituloy sa mga kamag-anak. Kabilang sa mga nasawi ang isang minero matapos ang landslide sa Purok 52, Sitio Puspor, Barangay Napnapan sa Pantukan, Davao de Oro, habang 3 ang kumpirmadong namatay matapos matabunan ng lupa sa landslide na naganap sa Purok 5, Barangay Rizal, Moncayo. Nagpahayag ng pakikiramay ang mga lokal na pamahalaan at tiniyak ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Pinapayuhan ng mga residente sa landslide-prone areas na manatiling alerto at sumunod sa mag-abiso ng mga autoridad habang nagpapatuloy ang monitoring sa lalawigan. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Naabot sa higit 100 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha dulot ng shear line sa bayan ng Moncayo sa Davao de Oro. Ayon sa DSWD Davao Region, agad na mahagi ng family food packs ang quick response team ng ahensya. Kabilang sa nakatanggap ng tulong ang 51 pamilya ng municipal gym, 55 pamilya sa Moncayo Evacuation Center at 53 pamilya sa Moncayo Dome. Niyak naman ng DSWD na sa kabila ng nararanasang sama ng panahon, mabilis pa rin na maihahatid ang pagkain at pangangailangan ng mga bakwit. Namahagi ng tulong ang Philippine Red Cross sa iba't ibang lugar sa Davao de Oro na apektado ng matinding pagbaha. Ayon sa Philippine Red Cross, aabot sa 77 individual ang inilikas sa bayan ng Nabuntaran habang nasa halos 400 ang binigyan ng hot meals at hygiene promotion sa Magading Evacuation Center. Itinayo naman ang welfare at first aid station sa evacuation center ng bayan ng Moncayo na lubos na naapektuhan ng flash floods. Samantala sa Compostela, binigyan din ng hot meals ang aabot sa 160 individual sa Sosyon National High School na nagsilbing evacuation center sa lugar. Sa iba pang balita, sugatan ng 4 na katao sa sunog na sumiklab sa siyam na kabahayan sa Makati City kaninang madaling araw. Ayon kay Fire Inspector Rodolfo Aguilar ng Makati BFP, mabot pa sa ikalawang alarma ang sunog sa residential area na tumupok sa D. Gomez Street sa Barangay Tejeros na inabot ng 2 oras bago naapula. Pahirapan na maapula ang sunog dahil sa dikit-dikit na mga bahay at makikitid na daanan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog habang sa pagtaya ng BFP ay nasa kabuang 4.8 milyong piso ang napinsalang ari-arian. Naghahanap ang mga otoridad ng temporary shelter para sa mga naapektuhang residente dahil puno pa ang mga evacuation center sa lugar na nasa mahigit 300 pamilyang nawalan din ng tirahan dahil sa sunog. Samantala, hingi tayo ng update doon nga sa pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at Mayor Leni Robredo dahil kanilang ininspeksyon ang plan kontra baha dyan sa Naga City. Alamin natin ang detalye sa report ng RH18 Roel Saldico. Roel? Kanina lang ay kakaalis lang ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita nito sa lungsod ng Naga na kung saan nga ay sinabi nito ay tulong muna at trabaho at para sa mga Bicolano bago ang politika. Matapos itong tanungin sa kanya ng mga mamayagan na kung tungkol sa politika na pag-uusap ng dalawa dahil nga ay ito yung matapos magdeklara ng Pangulo, si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, ito ay wala pa ito sa kanyang nilang pinag-uusapan. Subalit pabiro na sinabi nito na ang kanyang suot na medyas ay kulay pink. Nagtatawanan ang mga opisyal at si Mayor Robredo. At ngayon, oras na ito, wala pa naman na nilabas sa pahayag si Mayor Robredo. Pag naman na pagbibigay respetuan niya ito, sabi ni PBBM, na kanyang susutin na kulay pink na medyas. Sa ngayon ay dalawang mga mahalagang pagpundo o pagbibigay ng budget sa Robredo Coliseum na kung saan ito ay bibigyan ng prioridad ng Pangulo at ang mismong Oplan na kontrabaha naman sa Bicol Region. Ito ay pinangunahan ni BBM at ni Mayor Robredo
sa Barangay Triangulo kanina lang ngayong tanghaling ito. So natin mga update kami na magbisita ni Pangulong Bongbong Marcos at kasama kanina si DPW Secretary Vince Tizon at Mayor Leni Robredo. Yan ating update mula dito sa Bicol. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel. Parinig nga natin yung yung video clip na yan ni PBBM at tungkol nga yun doon yung sa tinanong issue ng kanya sa issue ng politika. politika. Play nga natin, RHTV. Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na servisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. No, we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storm. RH Balita. Balita. Nandiyan pala talaga in honor of VP Lenny. Nagsuot ng, hindi lang basta pink socks yan. Kung makikita ninyo, para siyang yung iconic socks. Yung may mga may mga cartoon Cartoon character pa character. yun. Oo. Samantala, oras natin alas 12:15. Inihayag naman ni Senator Robin Padilla na bukas siya maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 national elections. Ayon kay Padilla, utang niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang political career, kaya susundin niya sakaling iutos nito sa kanya ang pagtakbo bilang Vice President. Dagdag pa ng senador, kayang-kaya niya ang posisyon ng pangalawang Pangulo dahil ipinanganak siyang ready. Git pa nito, puro advocacy at parang spare tire lamang ang trabaho ng isang VP. Nakahanda rin umano siya na tanggapin ang lahat ng batikos na ng sino man sa nasabing desisyon. Gayunman, muli pa ring itinulak ni Padilla ang kanyang mungkahi na si Senator Amy Marcos ang dapat na maging running mate ni Vice President Sara Duterte. Samantala, posibleng silipin ng House of Representatives ang bank records ni Vice President Sara Duterte sa oras na imbestigahan na siya kaugnay ng impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega, nakakabahala ang mga aligasyon sa ika-4 na impeachment complaint. Kabilang dito ang umano'y hindi pagdedeklara ng ilang bank accounts, ari-arian at malalaking cash movements sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth o SALN. Sa naturang complaint, hiniling ang pag-issue ng sabina para sa bank records mula 2019 hanggang 2025 at pakikipag-ugnayan sa Commission on Audit, Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council. Iminungkahi rin ang pagbuo ng Independent Forensic Accounting Team para suriin ang SALN at bank property records. Samantala, ayon kay Department of Justice spokesman Polo Martinez, hindi makaapekto ang pag-anunsyo ni Duterte ng planong pagtakbo sa pagkapangulo sa pagsusuri ng mga kasong nakabinbin laban sa kanya. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Ang ating pong oras, 17 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. This time